welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-reset ng user ID and password sa SSS. So kung nakalimutan nyo na po yung user ID and password nyo sa SSS, sundan nyo lang po yung mga step-by-step process na to kung paano marireset ang user ID and password nyo sa SSS. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! Before tayo mag-proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or Cebu, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page for our promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance! So let's continue sa ating tutorial. Kung nakalimutan nyo na yung user ID and password nyo sa SSS, may 4 na paraan kung paano mag-reset ng user ID at password sa SSS. So, una is through security questions. So, nung nag-register po tayo ng user ID and password or pag nagla-login kayo ng user ID and password niya sa SSS at wala pa kayong security questions, di ba, nire-require kayo ni SSS na mag-register ng security questions. Para mag-reset, gamit ang security questions, pumunta lang tayo sa website ni sss.gov.ph. So, once nasa website na kayo ni SSS, click nyo lang yung login to my SSS. Then, may lalabas na choices. Click nyo lang po yung member. After that, mapupunta na kayo sa members login. I-click nyo po yung forgot user ID or password. Then, may lalabas na 2 choices. So, i-click nyo po yung security questions. Then, sa box ng enter your CRN number/SSS number, i-type nyo po dun yung SSS number nyo o kaya yung CRN number ng UMID ID nyo. So, isa lang po ilalagay nyo doon, yung SSS number nyo o kaya yung CRN number. So, once na-type nyo na po, i-click nyo lang po yung search button or yung magnifying glass na button. And then, may lalabas na 2 security questions sa baba. So, yun yung napili yung security questions na nag-register kayo. So, i-type nyo lang yung sagot sa security questions nyo dun sa 2 box sa tapat ng security question. Once nalagay nyo na yung sagot, i-click nyo lang po yung box na I am not a robot para malagyan ng check. And then, click nyo po yung submit button. And then, mapupunta na kayo sa pag-register ng bago nyong password. So, dapat daw po, minimum of 8 characters na combination ng word and number. Dapat merong at least 1 number, isang uppercase or isang big letter, and isang lowercase or small letter. And bawal po ang special character like asterisk or underscore. So, for example, dito, JD Cruz 08. So, combination siya ng word and number and may big letter siya and may small letter. So, kung nakalimutan nyo po pala yung user ID nyo, makikita nyo po dito yung user ID nyo nakalagay dito. Hindi po kasi siya nare-reset, pero pwede nyo siyang makita kung ano yung dati yung user ID. So, once nakaisip na kayo ng bago nyong password, i-type nyo po yung password nyo sa prepared password na box. And then, i-type nyo po ulit yung password nyo sa confirm prepared password. So, dapat po, same password po yung ilalagay nyo sa 2 box na yan. So, once na-type nyo na po yung bago nyong password, i-click nyo lang po yung submit button. And then, may lalabas na notification na do you want to continue. I-click nyo lang po yung OK button. After that, may lalabas na notification na successful na daw yung pag-reset ng password. So, click nyo lang yung OK para mapunta na kayo sa pag-login or sa members login ng inyong SSS online account. So, pwede nyo nang i-login yung user ID at yung bago nyong password. So, make sure na tandaan nyo po yung bago nyong password ha.
Kung hindi, okay lang naman mag-reset na lang kayo ulit kung nakalimutan nyo po. Pangalawang way para mag-reset ng user ID and password sa SSS is through resetting via email address. So, eto yung email address na ni-register nyo sa SSS nung nag-register po kayo ng user ID and password nyo. So, make sure na bubuksan nyo pa yon. So, para mag-reset via email address, punta lang po ulit kayo sa SSS website and then punta po kayo sa member login. And then, i-click nyo po yung forgot user ID or password. And then, may lalabas na dalawang choices. I-click nyo po yung my registered email address. Then, may lalabas ulit na box na pipilapan natin ng SSS number or ng CRN number. So, kahit isa lang po sa kanila, pwedeng SSS number nyo lang or yung CRN number na makikita sa UMID ID nyo. So, isa lang po sa kanila, SSS number o kaya CRN number. So, i-type nyo lang po sa box na yan. So, dito, SSS number yung tinype ko. And then, may makikita kayong word or parang code sa gitna. So, i-type nyo lang po dun sa box ng enter the code as it shown. So, gagayahin nyo lang yung word kung paano siya tinype. Kung small letter lang din yung pagkakatype. So, once na-type nyo na po yan, click nyo lang po yung submit button. After that, may lalabas na notification na nag-send na daw si SSS ng email or ng link to reset your password sa inyong email address. So, kung hindi nyo makita, check nyo po sa spam folder ng email nyo. So, click nyo lang yung OK. Ito po yung sample email ni SSS. Kung hindi nyo po makita yung email ni SSS, check nyo po sa spam folder ng email nyo. Marireceive po ito ng email nyo, yung email na ni-register nyo dun sa SSS na nag-register kayo ng user ID and password sa SSS. So, once naka-receive na kayo ng email na ganito, click nyo lang po yung click here or yung kulay blue na word na click here para mag-proceed na kayo sa pag-reset ng user ID and password. By the way, na-expired etong link na to for 120 hours only. Once nag-expired na yung link, mag-reset password na lang kayo ulit or mag-forgot password na lang po kayo ulit. Once na-click nyo na po yung click here, mapupunta na kayo sa pag-register ng bagong password. Pero kung nakalimutan nyo po yung user ID nyo, makikita nyo po yung user ID nyo dito. Same user ID pa rin yung gagamitin nyo. So, punta na tayo sa pag-register ng password. Make sure minimum of 8 characters yung password nyo, combination ng letters and numbers. And dapat may isang number, may isang uppercase or big letter, at may isang small letter. Minimum lang po yun. Pwede naman lumagpas. And then, walang special character like asterisk or underscore. So, ito yung example, JD Cruz 08. So, combination siya ng letters and numbers. So, once nakaisip na kayo ng password nyo, itype nyo lang sa prepared password na box yung password na naisip nyo. And then, itype nyo po ulit sa confirm prepared password yung naisip nyong password. So, dapat same password yung ilalagay nyong password sa dalawang box na yan. So, once na-type nyo na po, click nyo lang yung submit button. And then, may lalabas na notification na do you want to continue. I-click nyo lang yung OK button. Then, may lalabas na member survey consent. Click nyo lang yung maybe next time. Then, may lalabas na notifications. Click nyo lang yung close. After that, mapupunta na kayo sa inyong SSS online account. Make sure na tandaan nyo po yung ni-register yung password kanina at yung user ID nyo. Kung nakalimutan nyo na po yung email address nyo and hindi nyo na ma-open yung email address nyo and hindi rin kayo makapag-reset via security questions, pwede kayo mag-reset through email to SSS. So, other way po ng pag-reset ng password is pwede tayo mag-email kay SSS. So, pwede kayo mag-email kay SSS sa mdcrweb_notif@sss.gov.ph or sa SSS number application at sss.gov.ph. Ito yung sample na pwede niyong ilagay na email para mag-reset kayo ng password. And then, i-type niyo yung name niyo, SSS number, and pwede niyo na rin papalitan yung bago niyong email address. And mag-attach po kayo ng SSS ID niyo dito sa email or any two valid IDs. So, kung hindi pa rin kayo makapag-reset sa tatlong paraan na yon, via security questions at via email dahil hindi nyo na mabuksan yung email nyo, and via email kay SSS, kahit nag-send na kayo ng email, walang response. So, ang last na pwede nyo gawin is pumunta sa SSS office.
So, pag nasa SSS office na kayo, sabihin nyo magpapa-reset lang kayo ng user ID and password kasi hindi nyo na ma-open, hindi nyo na rin ma-reset online or hindi na kayo makapag-forgot password kasi wala kayong security questions and hindi nyo na ma-access yung email address nyo dati. And papalitan nyo na rin po pala yung email address nyo ng bago yung email address para pwede na kayo mag-reset online in case makalimutan nyo yung password nyo ulit. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlog. And please like and follow din po ang aking Facebook page for more helpful videos na aking upload. And please subscribe din po sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan nyo po ako ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!